pang bagyong pumapasok sa Pilipinas sa taong ito. Yung tubig ay nagre-route, doon na siya napunta. Ayan, stranded na yung mga sasakyan. Pero ang probinsya ng Palawan, kota na sa baha. Dahil kasi sa malakas na pag-uulan nitong mga nakaraang linggo, makailang beses lumubog ang ilang bahagi ng probinsya. Ang isa sa pinaka-apektado, ang bayan ng Brooks Point sa Southern Palawan, kung saan ang rumagasang tubig baha, hindi lang kulay putik, namumula pa. Pumapaw na po yung tubig at dito na po sa kabahayan, sa kalsada pumunta. Nahaluan di umano kasi ito ng isang klase ng lupa na kung tawagin, laterite, nagmula raw sa mga minahan. Muntik na tumirik. Ito ang mga nagsanga-sanga ng suliranin sa kanilang bayan. Ano po? Ayan. Na ang pinaghihinalaang ugat, ang pagputol sa libu-libong mga puno at pagkasira ng kanilang kabundukan na ang mga litrato nag-viral online. Bagamat kuha pala ito taong 2017 pa, ang sitwasyon hindi raw nagbago. Epekto raw ng isang napakalaking industriya na bagamat nagbibigay ng trabaho sa mga residente rin dito at kita sa ekonomiya lokal at nasyonal, unti-unti namang sumisira sa kanilang likas yaman. Minus na talaga yung isda dahil dun sa sa putik na pula. Ang large-scale mining. Kung patuloy po itong pagmimina dito, hindi lang po tubig yung pupula, baka mapupuno pa ito ng putik. Ang kabundukan, abang buhay, andyan po yan. Ang minahan, pag nakuha na nila yung mga dapat nilang kunin, wala na yan, iiwan nila. Ang maiiwan po sa amin ay kalawang. Ito ang minanang suliranin ng mga tiga-Palawan dahil sa mga minahan. Huwebes, lumipad ako ng Palawan para siyasatin ang mainit na usapin sa probinsya. Narito ho tayo sa bayan ng Brooks Point sa Southern Palawan. Ang mainit na issue ho ngayon rito tungkol sa mga minahan, lalo't sa mga nakalipas na linggo. Nitong Enero hanggang Pebrero, nakaranas ang lugar na ito ng matinding pagbaha. Bagay na hindi naman daw nangyayari ng ganito sa mga nakalipas na taon. Sa isla ng Palawan, matatagpuan ang pinakamalaking nickel mine sa bansa. Ang nickel, isang metallic substance na pangunahing sangkap sa paggawa ng bakal, baterya, barya, pati na mga electric vehicle. May 6 na aktibong minahan ngayon sa probinsya. Isa sa mga ito nag-ooperate sa bayan ng Brooks Point. 80% ng operasyon ng minahan dito nasa protected area, ang MMPL o ang Mount Mantalingahan Protected Landscape, habang ang natitirang 20% naman nasa labas ng protected area. Last Frontier ang matagal ng tawag sa Palawan. Sa mahaba pero makitid nitong lupain, maraming uri ng hayop at halaman na dito lang makikita. Pero sa nakalipas na mga dekada, ang dalisay nitong kalikasan nahaharap na sa maraming banta. Ngayon lang ho nangyari yung pagbaha. Simula po ako sinilang na dito at nagamalay. May mga baha naman po, pero walang pong kasamang kulay pula. Pumapaw na po yung tubig at dito na po sa kabahayan, sa kalsada pumunta. Bakit po kaya ganon? Malamang din po kasi dahil po sa dami ng punong pinutol sa taas. Kaya po pag umulan, pag binabagsakan po ng tubig ulan, lahat po ng mga latak po noon ay bababa. So sigurado ho kayo na galing sa minahan po itong laterite? Galing po talaga sa bundok po yan. Ang laterite, isang klase ng lupa na mayaman sa iron at aluminum. Nakukuha ito ng mga minahan kasabay ng pagmina nila ng nickel. Tinatawag din itong pulang lupa in local terms. Naturally, kung kaunting amount lang naman ang na-expose, hindi dapat ito nakakasama. Pero kung halimbawa may human activity, maaari itong makasama.
Tagal na hong issue ng minahan dito sa inyong lugar. Ano hong sentimiento nyo rito? Nalulungkot lang po ako sa aming mga opisyal. Sila tinitignan nila yung ilang tao na makikinabang, pero hindi nila tinitignan ano po yung magiging dulot nito sa mamamayan. Sila lang naman po talaga yung gaganda at ayos ang mga kumpanyang yan, pero kaming mga maliliit, kami naman talaga yung laging talo at kaming apektado. Apektado rin sa operasyon ng mga minahan sa Brooks Point ang hanap buhay ng mga residenteng umaasa sa dagat, katulad ng mangingisdang si George. Kamusta po ang huli nyo ngayon? Yan ang huli namin. Dati hindi ganyan. Ilang oras nyo ho nakuha to? 2 area ko ng lambat ko po, ma'am. Puno dati to? Puno yan ito. Paano ho kayo ngayon? Wala magawa ma'am. May bibenta nyo ho pa ba ito? Ulam na lang. Ulam na lang siyempre. Anong naisip nyong dahilan? Bakit ganito po? Putik talaga, ma'am. Problemado rin ang mga mangingisdang ito. Hindi rin kasi nila maibenta ang mga huli nilang isda. Totoo ba na kuya, may mga putik yung mga isda? Opo. Patingin nga ho. Ayun nga Dati ba hindi ganito? Hindi po ganyan yan. Itong sapsap na maliit, may kasamang putik. Patingin pa nga ho ng iba. Ito rin. So kung konti na nga yung kuha nila, may kasama pang putik yung isda. Hindi naman daw dati ganito. Hindi kaya dahil sa panahon? Hindi naman po. Brother! Lahat kayo! So sa lambat pa lang ng mga mangingisda ngayon, makikita yung nangyayari sa karagatan, no? Kasi kulay puti daw yan na lambat, naging brownish red. Tapos itong pabigat, yung ginagamit nilang bato, ayan makikita yung putik. Ano naiisip nyo yung dahilan? Laterite. Laterite, yung laterite yung galing sa minahan. Sa minahan po. Ang kanilang dati puting dalampasigan namula na dahil sa tambak na laterite na iniluluwa di umano ng minahan. Si Moharen, meron daw dating lobster farm sa Brooks Point. Unang-una doon kami naghahanap buhay dahil yung area po na yun, doon din kami nangunguha ng sales, yung kadkad na tawag namin. Kumikita raw siya ng 50,000 kada buwan sa negosyong ito noon. Minalas na nga lang daw nung nasa tapat mismo ng kanyang lobster farm ang ipinatayong pantalan, pati ang ginawa niyang lobster trap na tambakan ng lupa. Masakit para sa akin yun dahil nakita ko na lang tinatambakan na. Ang sabi pa nila sa amin, bawal magkuha ng picture, bawal mag-video. Sabi ko, anong dahilan? Dahil amin to mula nung pa namin mga ninuno. Ang negosyo ni Moharen nalugi tuloy hanggang napagdesisyonan na lang niyang magsaka. Ito po yung dinadanan pag nagpa-harvest po kami ng palay. Harvester po yung dumadaan pero ngayon sa sitwasyon po yan, hirap na po yung daan po namin. Kahit tao lang po ang dumadaan dyan, nahihirapan na po dahil sa kapal nga ang putik. Tulad po nito, dito pa lang po ito, makapal na po talaga to. Pero pati ang kanyang palayan, hindi nakaligtas sa epekto ng minahan. Katabi lang din kasi ito halos ng bundok ng putik kung saan hinahakot ang mga naminang nickel. Yan po yung mga stockpile na yan. Pag umuulan po yan, tumatagas yung latak niyan. Umagos po yan sa basakan ko. Ganyan na po yung itsura ng nakaraang pagbaha na hindi naman po dating ganyan. Ay ang dinadahilan daw po nila, wala na daw po kaming magagawa kasi utos na daw po ang nasa taas kasi approve na po daw yung kanilang mga papel sa MGB, sa DNR. Talagang luging-lugi. Yung gastos ko po dyan, kulang-kulang po yan 50,000. So kung yung bayad ng palay ko, wala pang kalahati. Kung ito po ay magpapatuloy, talagang maghihirap po yung tribo namin. Ang mga tanim na palay naman ang magsasakang si Ronald, hindi na mapakinabangan. Sayang kasi may bunga na. Opo. May bunga na yung palay. Opo. Kailan nyo sana aanihin po ito? Actually, anihin na sana. Ang problema lang, hindi nakakayanin ng harvester. Ito na po, dikit na siya. At saka na lang po na kung ano mangyari dyan, siguro wala na talaga. Luging-lugi na kami. Ilang square meters po itong inyong palayan na Ito naapektuhan? Ito po. Hektarya ho ba? Mga 1 hectare. Magkano sana ang kikitain nyo dyan? Nasa 40,000. Bukod sa pangingisda, pagsasaka ang pangunahing ikinabubuhay ng mga taga Brooks Point. Sabi ng mga minahan,
Nakapagbibigay sila ng mga trabaho sa mga taga rito at nakakatulong din sa lokal at nasyonal na ekonomiya. Pero sabi ng mga magsasaka at ng mga mangingisda, paano naman ang higit na nakararami sa kanila na apektado ngayon ng minahan? Kung sino yung namumuno, sana mabigyan din nila ng pansin yung aming kaanap buhay na kung saan dapat hindi pwedeng ipagsama yung mining at saka agrikultura. Isa lang ang mining operation sa Brooks Point sa ngayon, ang Ipilan Nickel Corporation o INC. Madadagdagan ito ng isa pa, ang Calmian Nickel Incorporated na pagmamay-ari ng Macro Asia Corporation. Taong 1993, pinahintulutan ng gobyerno ang INC na magsagawa ng mining operation sa Brooks Point sa loob ng 25 taon. Taong 2006, sinimula ng INC ang exploration sa Mount Mantalingahan na siyang pinakamataas na bundok sa isla. Pero taong 2009, idineklara ang lugar bilang isang protected area. Dahil dito, bawal dapat magmina. Pero ang INC nakakuha pa rin ng clearance para ipagpatuloy ang kanilang operasyon. Wherever there's mining, the people are poor. Taong 2016, sa pangunguna ni dating DENR Secretary Gina Lopez, ang ECC ng INC kinansela matapos mapabalitang nagputol sila ng mahigit 7,000 mga puno. Pero muli silang pinahintulutan na mag-operate sa pag-upo ng bagong talagang DENR Secretary taong 2020. Kung ipagpapatuloy raw ang pagmimina sa Brooks Point, ang 28,000 na bilang ng mga naputol na puno madadagdagan pa raw. Malaki ang epekto nito tsak sa kalikasan, lalo't marami sa mga punong ito endemic o native sa Palawan. Katulad ng puno ng almasiga na mahalaga sa pang-araw-araw ng mga katutubo katulad ni Nelson. Nelson, ano itong mga kinuha nyo mula sa bundok? Ito yung dagta ng almasiga. Ang tawag sa amin bagtik. Hindi ito binibinta, kundi pang ilaw lang. Panluto? Panluto. Pwedeng panluto? Pag wala kang panggatong. Hindi mo nyo ngahok. Paano to? Ito yung ilaw nyo dito pag walang ilaw? Ang galing ano? Ang galing talaga ng Mother Nature, no? Biro mo may pwedeng mapagkunan ng ilaw na ganito, dagta ng puno. Ito rin ang pinagkukunan nila ng hanap buhay. Ang dagta o bagtik kasi nito, ginagamit sa paggawa ng pintura, barnis, wax, at printing ink. Magkano benta nyo isang sako? Sa ngayon po, sa ganitong kulay, kasi hindi po siya na-classify, ay 25 po ang kilo. 25 pesos. Oh, okay na rin. Okay na rin po kasi nung panahon, magkano lang ito sa mga ninuno namin, 5 centavos. Pero ang nakakaalarma rito, ang mga puno ng almasiga, nanganganib na rin ngayong maubos. 28,000 na mga puno na pinutol nung 2017. May mga almasiga ho doon. Totally po, sa ngayon, wala silang naputol na almasiga. Kaya lang yung kanilang pinutulan ay tubig kanlungan po namin yan. Mga sagradong lugar yan, bukal po yung bundok na yan. Sanga-sanga yung mga ilog na sumusuporta sa mga basakan. Ang LGU o Local Government Unit ng Brooks Point umaksyon naman daw sa hinaing ng mga residente. Pero ang kanilang alkalde na namuno rito na sibak daw sa pwesto hanggang tuluyan ang nakabalik ulit ang operasyon ng mga minahan. Pagdating doon sa mga requirements, ang talagang nagtitiyak na ito ay magawa ay yung Mines and Geosciences Bureau. Dumadaan din sila dito sa Palawan Council for Sustainable Development. Nagkagilian ng mga katutubong nagpoprotesta at security staff ng Ipilan Nickel Corporation sa Brooks Point, Palawan. Nung nagreklamo po yung katutubong pamayanan, ay nagpalabas po ng cease and desist order yung ating regional director para pansamantalang matigil ang kanilang operasyon. Kung anumang benefits na aming matatanggap dito mula sa aming lupang ninuno, ay lahat po kami makikinabang hanggat gusto nila. Ang Korte Suprema nag-issue rin ng writ of kalikasan sa DENR, sa Mines and Geosciences Bureau o MGB at sa Ipilan Nickel Corporation. Pero ang kaso, ibinasura nito lang nakaraang taon.
Nitong April 2024 naman, nagkaroon ng pagpupulong ang sangguniang panlalawigan ng Palawan para magkaroon na lamang ng 25-year mining moratorium sa Palawan. Layunin ng moratorium talagang stoppage of operation. Wala na talagang mangyayaring pagbibina sa parte ng lokal na pamahalaan sa loob ng 25 or 50 years. Pero hindi nakabuo ng quorum ang sangguniang panlalawigan sa kanilang mga pagpupulong. Kaya tinulungan na sila ng arsobispo para magkaroon ng signature campaign laban sa mga minahan. Ngayong buwan, nagkaroon na ng 3 mga pagdinig at inaasahang lalabas na ang desisyon sa susunod na linggo. Nakakalungkot na marami tayong batas ukol dito pero hindi siya napapatupad ng maayos. Ang kalikasan ay nagpaparinig na sa atin, hindi mo na kailangan ng bagyo para kami bahain. May 6 na aktibong minahan ngayon na nag-ooperate sa Palawan at 11 ang may MPSA o pinayagan ng mag-operate, habang may 78 mining companies pa ang nag-a-apply ngayon para makapagmina sa isla. At ang ilan sa mga aplikante, hindi lang sa Southern Palawan gustong mag-operate, kundi pati na sa Northern Palawan kung nasaan ang mga sikat na tourist spots katulad ng El Nido at Coron. Dumadami because yung price of nickel has actually increased. Ang tanong natin sa MGB, nabasa ba natin yung Section 19 ng Mining Act na prohibited ang pagmimina sa protected areas? I think that should be the subject of a dialogue. Balikan nila yung batas at kung hindi man tayo sigurado doon, hindi ba mas makatarungan lamang at mas practical na hinto muna tasahin natin, suriin natin yung mga areas na pinuputol. Bagamat may benepisyo sa pagmimina, higit na nangangamba ang mga residente at ang mga katutubo sa masamang epekto nito. Habang nagsushoot kami dito sa isang bukid, dito sa barangay Mambalot pa rin, biglang may mga residente na lumapit sa amin para ipahayag yung kanilang pagprotesta sa operasyon ng mga minahan dito. Ayan, meron silang mga placard. May gusto po kayong sabihin, Nay? Pakinggan po sana kami ng gobyerno. Kasi ito lang po ang aming kayamanan, yung kabundukan. Hindi man kami mayaman, pero yun yung ipamana namin sa aming mga anak at kaapu-apuhan. Ang sabi nila po, nakakatulong yung minahan dahil merong iskolar. Ang tanong hanggang kailan? Kasi ang kabundukan, abang buhay, andyan po yan. Ang minahan, pag nakuha na nila yung mga dapat nilang kunin, wala na yan, iiwan nila. Ang maiiwan po sa amin ay kalawang. Yun po, kaya po kami lumalaban. Marami pong pumabor sa mga katutubo na payagan ang Ipilan Nickel Corporation na magkaroon ng operasyon sa aming ancestral domain. So yung benefits po, katulad po ng naming mga katutubo na makapag-aral po yung aming mga anak at makatulong po sa kanilang magulang, makatulong din sa kanilang mga kapatid, masasabi po natin sustainable yun. Sabi naman po ng mga kinaukulan na naka-apekto na po yung pagbibina sa kabila po ng benepisyo na pina-implement namin, ay tanggap naman po namin. Hindi namin kampihan yung Ipilan Nickel Corporation. Hiningan namin ng pahayag ang minahang nag-ooperate sa Brooks Point. Tumanggi silang magpa-interview. Sa halip, nagbigay sila ng pahayag. Ang INC ay sumusunod ng mahigpit sa mga batas at regulasyon ng Pilipinas, kabilang ang Philippine Mining Act at mga regulasyon ng DENR, MGB at iba pang ahensya. Ang Ipilan Nickel Corporation ay may mahalagang kontribusyon sa pag-unlad ng Brooks Point, Palawan sa pamamagitan ng paglikha ng trabaho. Kinikilala rin ng INC ang karapatan ng mga katutubo sa kanilang lupaing ninuno. Mahalagang maunawaan na ang uri ng lupa sa lugar na natural na mayaman sa laterite kasama na ang mga epekto ng climate change tulad ng madalas na pag-ulan, pagbaha at pagguho ng lupa ay maaaring magdulot ng mga pagbabago sa kapaligiran. Nananatili ang aming posisyon na sa kabila ng mga protesta na patunayang naaayon sa batas ang aming operasyon na may bisa at balidong mga dokumento. Patuloy ang operasyon ng Ipilan Nickel Corporation dahil ang minahan ay nasa labas ng tinatawag na protected landscape. Bahagi ng responsibilidad ng INC ang progressive rehabilitation kung saan unti-unting nire-restore o naayos ang mininang lugar habang nagpapatuloy pa ang operasyon. Nakakadismaya at nakakalungkot na pinayagan ang pagmimina, including cutting of trees in an area which is supposed to be protected under the Strategic Environmental Plan for Palawan.
Sinubukan din naming kunin ang pahayag ng Department of Environment and Natural Resources o DENR tungkol sa isyong ito, pero wala pa silang tugon habang ginagawa ang ulat na ito. Ang mining ay isang economic activity first and foremost. So definitely natutulungan nito yung local community natin in terms of taxes and financial benefits. Ganun na rin sa national. Nagbibigay ito ng trabaho, nagbibigay ito ng suporta sa local communities. Mining in itself is actually a disruptive activity. So yung activity na to, magagambala mo talaga kasi magbubungkal ka ng lupa. Ibig sabihin, we have to do it properly. And kaya tinatawag siyang responsible mining. Pag nagmina ka, pag kinalbo mo yung forest at umulan, lahat ng tubig na babagsak dun sa kinalbo mo, dadaloy lang ang tubig. Ang challenge ko sa kanila, what is responsible mining? Nagpatay ka ng ang dami-daming forest, tapos magtatanim ka ng 1,000 puno sa kada isang malaking puno na nasira mo. Yung tinanim mo bang maliliit na puno na yun, hahawakan niya na yung tubig? Hindi niya hawakan pa rin. It took hundreds of years, thousands of years for the forest to develop so that it has the ability, the ecological function that it can retain water. Yung forest ecosystem, yan yung tagasala ng hangin natin. Ang mga gubat din natin, yan ang ating airbags sa panahon ng bagyo. Long game ang restoration. Hindi pwedeng 1 million seedlings planted in one day globally, hindi nag-work. If nature is not okay, we will never be okay. Ginagalang natin na may trabaho, may scholarships. At yung sinasabi nila na, kung ayaw nyo ng mina, di wag kayo mag-cellphone. Hindi naman kami against mining per se. But mining should be prohibited in areas like Palawan. Kasi may espesyal yan na katangian. Last ecological frontier yan. Ang pamalaan naman ay pwede namang maghanap ng mga alternatives because Brooks Point has been able to survive as a first-class municipality. That because of mining. Wala pong pagbabago kami nakita. Mas malaki pang pag-angat ng aming bayan na umaasa sa agriculture at turismo. Pag nasira po ang ating kabundukan, baka ito ang huli na story na ang Palawan ay mawawala sa mapa ng Pilipinas. Pumapaw na po yung tubig at dito na po sa kabahayan, sa kalsada pumunta. Sana ang ulat na ito, sana mahukay pa ng mas malaliman. Sapsap na maliit, may kasamang putik. Ang pagtalakay sa isyu ng mga minahan sa Palawan para hindi ito tuluyang mabaon na lang sa putik.